Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng taong bayad at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Kinastigo ng husto ng senador na si Rodante Marcoleta ang kapwa nito senador na si Ping Lacson at ang katandem nito na si Itbulaga Senator Tito Soto dahil tila nililinis na aniya ng mga ito ang mga tunay na mastermind sa maanumalyang flood control project. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila binabalak nga umano ng tandem ni Lacson at Soto na wasakin ang testimonya at pagkatao ni Retired Sergeant Orly Gutesa matapos nga nitong pangalanan kamakailan ang dating House Speaker na si Martin Romualdez at si dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico, na kung saan sila rin anya ang nagdi-deliver ng limpak-limpak na pera sa mismong bahay ng mga ito. Subalit ni isa sa mga pinangalanan ni Gutesa ay katakatakang hindi man lang anya inimbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahit pa napakarami ng ebidensya na nagpapatunay na sila ang mastermind sa malawakang anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Marcoleta ay tila halata na anya masyado ang ginagawa ni Lacson at Soto na pagprotekta kay Romualdez at Saldico dahil sa halip na papanagutin ang mga ito ay tila ang mga testigo pa aniya ang siyang hinahabol at pinakakasuhan. Kaya naman ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, maiinis at matatawa ka na lang sa klase ng legacy na iiwan niyang si Lacson at Soto. Ilang dekada na sila na nasa politika, sa huling yugto ng karir nila pagpapagamit lang pala ang pipiliin nila. What a shame, Lacson at Soto. Grabe na ang sama nila. Soto at Lacson nasalba lang si Tambaloslos at Marcos. Magkano din kaya ang naibayad sa kanila? Mga salot talaga. Lacson at Soto same feather, mautak sa kabulastugan dahil takot mapatalsik ng kasabwat na mga pilit binabaluktot ang tama at totoo. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na pagtakpan talaga ito. Ako nakikita ko eh. Sa social media sen eh, tsaka sa media, ang tawag dyan eh, pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang malalim po and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang mapokus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, sana kung ma-establish natin, dahil doon lang. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Kasi tingnan mo, meron ako nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yon. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman.
lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming maabsuelto, parang dating gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. No? Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay. So, parang minamaliit nila. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan. Opo. Ayan. Di ba? Opo. Kasi, ang importansya ng sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ron ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Page halimbawa 125, saan makikita ni Gutesa yung kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Pagkatapos, dinakita ko naman rin ni Gutesa yun. Nakita ni Gutesa. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Saan niya kukunin yung stamp pad? Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Yan, At saka niya ipinirma halimbawa. Kunwari si Gutesa na lang ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Meron dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 pang-8 libro na nga po nila. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Sa mga tuwid, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Nung Book 2, 2,000 na. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na So papalapit na sa 8,000 documents Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga
lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano, O kaya sa Manila. Hall of Justice. mga ganyan. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila. At yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis, Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo mauuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga noon, o diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na noon. Baka yung book 1 hindi nila napuno at saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha ng dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina. May kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi. Delikado. May nauna na nga dalawang, di ba, kaso yung Chiesa. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka sir, bakit nagpagawa ko lang doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara man niya. Kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. And sabi naman niya, Senator, pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay sa Supreme Court po kayo dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Hindi nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan. Ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera. May kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain. Hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon. Pag-complain, hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po yung nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh.
Ganun po. May Vietnamese accounts, karamihan ha. So oo, kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Marami nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ang ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer sen at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, nakikita nyo yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Yung pang-apat, Chips of Staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans magmula noong October 24 hanggang October 29. So talaga palang Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. So ang gastos nila,
sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So ang gastos ay ganun karami. Para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat, mamalak kahit pa paano. So gumagasta sila talaga. So sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin dyan. Ayun pala, di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no, di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pangtakip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan. So pagdating niya sa wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo dinidiscredit din. Pati ako ngayon dinidiscredit. So ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo. Ang totoo niyan siya nga yung biktima rito Nagpanotaryo lang ang tao Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung notaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididimanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala So siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung Yan. ginagawa na siya may pakanan yan at ngayon itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilang yun, mga abogado nagsasalita na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Isipin mo. Mga abogado ito siya na nagsasalita Mga abogado? Mga abogado rin po Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun, ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gano'n ka. Kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Kasi hindi ko alam kung gano'n kakapal yung ano niya, yung isang libro Yan. Ay,
Anyway, Sen, tatlo na tayo. Oh, pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Oho. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang Diskaya. Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Aho. Di ba? Panglima. Oo. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. Ibiblame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang testigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala, So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin one administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, Huwag po kayong bibitaw. Huwag niyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Nako. Huwag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga yun, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya dun sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaign sin eh. Panlilin lang, tuwiran at deliberate na panlilin lang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Dapat ba, yan, talagang malaman sa lalong madaling panahon, baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers, Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako, Dina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala nakadamage. Totoo, Sir, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment baka kako yung mga comment na yun troll din yun Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo Ganun ho ba? Makikita mo Arabic yung paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila Sana kabaligtaran ang mangyari, maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabang bayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo, Sen, na sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect na marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14.
ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat ito, mabantayan din ito ng Kasi sa ating mga mga pahayag kababayan. nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, para, o kaya siya ay pinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At saka, nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw, sabi ninyo, nasa pagkukup ng Philippine Marine, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor, kaya tuloy napilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Fakery, ganun. So, bahala na kayo dyan, di ba? Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sino gumagawa ng mga fake news na ito. Opo.